gawain. Next, nawitin natin ang Song 167 natin mga songbook, The Overrounded Cross. Habang nanyan kung bawat sana tayo tumayo.
sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lord, kami po, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa kalakasan at buhay, Lord God, na ibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Narito kami, Lord God, katayo, Panginoon, at nagpupuli sa iyong harapan, Panginoon. Dahil iningatan mo kami, Lord God, mula kanina umaga, Lord God, hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-provide ng mga pangailangan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Sa mga kami naroon, Lord God, kami man ay nanggaling sa eskwelahan, sa trabaho, Lord God, sa aming mga tahanan, Panginoon. Nariyan, Lord God, ang iyong guidance, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kunin, O Diyos, hindi ka nagkulang, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Narito, Panginoon, kinikilala namin aming mga sarili, Lord God, na nakagawa ng pagkukulang sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon, ay maging marapat kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Pagkalinisin mo, Lord God, ang aming mga puso't isipan, Panginoon. At naway, Panginoon, malaya ka namin mapapulihan, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang gawain nito, Lord God, na aming gaganapin, Panginoon. Huwag mo hayaan, O Diyos, na matapos ang gawain nito, Lord God, na hindi namin nakakamit ang iyong pagpapala, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang mamuna, Lord God, sa mga pagpagmumuna, Lord, sa likod ng pulpito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na aming mga pangailangan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mamuna, Lord God, sa kanya, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, Lord God, ang bawat dadalo, Panginoon. Naway, Panginoon, hindi maging empty, Lord God, na aming mga puso, Panginoon. Batos ito, Lord God, ang maging puno-puno ng sisidlan, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa oras na aming pananalangin, Panginoon, Lord God, mamaya, Panginoon, naway, Panginoon, makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, na aming mga panalangin, Panginoon. Batid mo, Diyos, sa aming mga pangailangan, Panginoon. Batid mo, Diyos, sa aming mga kailangan, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nakakalam ng lahat ng bagay, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Panginoon, kung paano mo kami pagpapalain, Lord God, gayon din po sila, Lord God, pagpalain, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa mga isa, Panginoon. Alalahanin mo rin po, Lord God, ang mga kapatid namin, Panginoon, na papunta pa lamang dito sa bahay-sabahan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Sa kanilang daraanan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang mag-provide ng kanilang mga sasakyan, Panginoon. Naway, Panginoon, makarating, Lord God, sila ng ligtas, Panginoon, sa bahay-sabahan, Panginoon. Ang lahat ito, Lord God, ay pinitiwala namin sa iyo at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo, na Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. At pasamantala po mga akong bawat isa. Amen. And it's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At bagaman kakaunti ang ating bilang sa mga oras na ito, dahil alam naman natin yung panahon natin na maulan. Mahirap magbiyahe at pakahirap din sumakay, mga kapatid. Dahil punong-puno ng mga pasahero, mga kapatid. Pero ganyan pa man, salamat sa ating Panginoon na patuloy niya tayong iniingatan, mga kapatid. At alam ko ang mga kapatid natin ay pupunta na rin dito sa kukuyan sila nasa biyahe na. At tayo magpapatuloy sa ating gawain. Tayo awit muna ng masayang awitin bago tayo dumako sa pagbibigay testimony or pag-aaliman ng awitin. Nice ko munang mawit tayo na song number 8 na ating mga songbook. Oh, I Want to See Him. Hallelujah. Yeah.
Panginoon sa mga awitin niya. At tayo po'y dala na sa bahagi ng ating gawain, pagbibigay testimony o pag-alin ng mga awitin. Nais ko pong tumawag kung meron lang sa inyo. Nice man. Pag-ibig ko. Sister Hannah. So lang may balik yung pagpapasalamat sa Panginoon sa kagalingan na nagkaroon na sa akin ganda. Bagamat ganito yung boses ko at may support ako. Pero alam ko na ang Diyos ang siyang pagbibigay ng kagalingan sa akin. Kaya sa Diyos lang po yung pagpapasalamat. Amen. Palakpan natin ating Panginoon. At sayang patunay ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa. Amen. At bless you, Sister Hannah. Nice pang tumawag. Amen. Bago sila. Yes, kung samantala yung pagkakataon na ngalay ng awit sa ating Panginoon. So, maulan ngayon, ano? Mahangin at panay bagyo. Kaya nais kong uwitin ito till the storm passes by. Out on the water, storms raging high, the waters around them were troubled at night. Fear filled their hearts, and they thought they would die. They failed to remember that the Master was nigh. He spoke the word, and the winds all stood still. Even the waters, they obeyed His will, and He calmed the storms, just like He will mine. If I'll just remember that He lives deep inside. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. We read in the Bible how He walked with them, brought light to the darkness when the way grew so dim. How great it would be to have His steps leading mine, and to walk with the Master all of the time. So when trials come and death is so nigh, I just search for the Master. He said He'll be there on time. And when I'm in trouble and my body is in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? And why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name.
Diyos na patuloy na nariyan para sa bawat sa mga kapatid. Diba? So, sabi nga sa kanta, why should I worry mga kapatid? Why should I fear? Amen? Kung nandyan, palaging ating Panginoon. Amen? At nais ko pang tumawag kung meron pa. Nais kong malaman. Nais kong sa mga alin yung pagkakataon ito. Nais kong ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbigay sa kanyang kalakasan at patuloy na pag-iingat sa trabaho ng kapatid. At higit sa lahat sa patuloy na pag-provide ng mga pangailangan. Magamat ang panahon natin ng mga kapatid na tuloy-tuloy ang ulan at walang tigil. Kumbaga doon sa trabaho, kahit may bagyo talagang obligado kang pumasok. At sa Diyos ko binabalik ang lahat na pasalamat at papuri dahil patuloy niya akong iniingatan sa araw-araw mga kapatid. Sa pagbiyahe at patuloy na pagbibigay sa akin kalakasan sa ginagawa kong trabaho. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Amen. At kung wala na pong nais balik ng puluto, tayo po'y darama na sa kahagi ng ating gawain ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At I hope ang bawat sa ay handa na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Inanyahan ko kung bawat sa tayo tumayo. Bago ko ibigay sa ating mawit muna tayo na sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit. Sweep over my soul. My rest is complete. Hallelujah. My rest is complete while I sing at your feet. Sweet Spirit. Sweep over my soul. Holy Spirit, come into my life. The Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit. Amen.
pagkumiriyan sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalat mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus, ang pribilegyo na makapanahan sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, Lord Jesus. Pagganapin, Panginoon, Lord Jesus, ang paglibot ng mga banal sa isang pangalan at pagbulay-bulayan ng iyong salita, Lord Jesus. Higit sa lahat, ay dumulog, Panginoon, sa iyong harapan ngayong gabi, Lord Jesus. Salamat sapagkat pinagkalog mo muli sa aming mga puso, Panginoon, ang nasa na walang ibang dapat na puntahan at tawagin kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang, Lord Jesus. Dalangin namin ngayong gabi ng salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan ay magkaroon, Panginoon, ng buhay sa bawat isa, Lord Jesus. Katapuin, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, umuwi ka mo, Panginoon, na 60 clinic at umaapaw ang pagpapala na nagmumula sa Lord Jesus. Higit sa lahat, Panginoon, ay may katugunan sa aming mga panalangin ngayong gabi, Lord Jesus. Sa inyo namin nasa titiwalang lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ng aming Diyos na kapaligtas. Amen. Kaya may bukas po ng tatlong talata, tatlong libro. Book of Matthew. Chapter 26. Matthew 26:41, kasunod ng Colossians 4:2 at Revelation 3 verse 13. Kung yun na po nasumpungan, Matthew 26 verse 41. Sabi dyan, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Colossians 4:2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. That's Revelations 3:13. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Yun ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain ng bawat isa, mga kaupo na po. Mga bawat isa. At isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Malandang gabi. At papasalamat din po ako sa ating Panginoon sa mga pag-iingat na siyang patuloy na gumagabay at nagpo-control ng mga desisyon sa buhay. Kasi kung sarili ko lang desisyon ay hindi maging kalooban ng ating Panginoon. But since ang ating Panginoon ang siya nagpo-control, nawa umayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat nariyan ang kanyang pagkilos ng kanyang kamay na hindi siya nagkulang sa akin. Lagi niyang iningatan. Maging ang bawat sa atin sa kabila ng pag-uulan. Tama po? Ang malalakas na pag-ulan ng ating Panginoon ang siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Ano po? Marami ang mga nasalanta ng bagyo. Marami ang mga naapektuhan. Pero kapag meron kang connection sa ating Panginoon, isang panalangin mo lang ay ingatan tayo. Ano po? Sabi niya, anumang iyong kahilingan, ito yung pinalangin. Ano? Maniwala, panampalatayaan mo na ito yung natanggap na. Amen. Ano po? Ano? So, pananalangin tayo ng kaligtasan. Ano? Ng pag-iingat ay pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Amen. So, pag-usapan po natin ngayong gabi, itong nabasa natin sa Matthew na watch and pray. Ano po? Pero ang inspiration nito yung kantang watch and pray, kung napahinggan niyo po yan. Yung hymn na watch and pray.
Doon ko siya nakuha habang pinapakinggan ko yun. Sabi ng kanta, watch and pray, the Lord is coming, watch and pray. Okay po? So, binasa ko sa mensahe ng ating propeta, mga isang Bible, bakit magkasama yung watch at saka pray? Okay po? So, mag-uusapan natin, madalas kapag sinabing pray, ang nasa isipan natin is, kapag nag-pray ka, kailangan mo pumikit, tama? Pumikit, magpakumbaba sa ating Panginoon. Tama po? At pray, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Tama po? So, pero paulit-ulit na kung mababasa niyo dyan sa New Testament, paulit-ulit dyan binanggit at saka tinali, dinikit ni Jesus ang salitang watch at saka pray. Ano po? Pinagsasama niya yun lagi. So, sabi ni Prophet, ito daw po yung ibig sabihin ng watch and pray. Sabi niya sa The Evening Messenger 1963, somebody said, watch and pray. That means, ito daw yung ibig sabihin, keep one eye, isang mata, open when you pray. Keep one eye open when you pray. And then yung other eye, look with the other one. Watch and pray. Why? Sabi ni Prophet, watch means watch for the coming of the Lord and pray up. See, it's just turning the thing around. Sabi niya dyan. So, watch and pray. So, watch and pray, hindi lang siya basta magpikit, hindi lang siya basta pagdarasal. Ito yung kailangan balanse yung dalawang posisyon. Po. So, yung isang mata, sabi niya doon, dapat naka-watch, nakatingin ka sa paligid. And then the other eye is you're praying. Diba? Nagpipray ka. So, mas maiintindihan natin yan kung pag-uusapan natin ito. Merong 3 dimension or 3 parts ng watching and praying. Ang unang part is ayan yung unang part niya. Defensive watching. When you say defensive watching, basahin natin sa Mark chapter 14. Bakit defensive watching? Mark chapter 14 verse 48. Kaya sabi ni Jesus, 14:38, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Nakita niyo po? So, bakit defensive watching? Kailangan nating i-guard or i-watch ang alin? Temptation. Ano po? So, meron kailangan tayong bantayan ang temptation. Kung maaalala natin, si Simon Pedro, sabi sa kanya ni Jesus, hindi mo ba kayang magtiis ng pananalangin? Tama? Nung nandun sila sa Garden of Gethsemane. Po. So, si Pedro, nakatutok lang siya sa kapaguran ng laban. Sabi kasi, flesh is weak. Tama? So, tao, nanghina, nakatulog. Tama? Pero, dahil sa, hindi siya nakapanalangin, hindi siya naging alerto. Hindi siya nakapag-watch. Tama? Diba? So, ano nangyari? Pag dumating yung crisis, dumating yung temptation sa kanya, hindi niya ma-defend. Tama? Bakit? Hindi siya nakapag-pray. Diba? So, nung dumating yung temptation kay Pedro ngayon, madali siyang natalo ni Satan. Tama? Diba? So, yung watch kasi, is, ayan yung, kapag sinabi ko, watching yung depensa, laban doon sa anumang temptation o patibong ng kalaban na gagawin niya sa iyo. Tama? Diba? So, makikita mo, maaaring nagdadasal ka nga, mapanalangin ka, prayerful ka, pero hindi ka alerto saan? Sa lifestyle mo, tama? Sa buhay mo, sa kapaligiran mo, hindi ka alert. Tama? Diba? Madali ka pa rin matutok sa pag nangyari yun. Diba? Diba? So si Pedro sa Matthew 26 chapter 26 verse 36 to 46. Sabi niya dyan,
bago pa man hulihin si Jesus, bago pa man hulihin si Jesus, binalaan niya na si Pedro at saka yung mga alagad, tama, na magbantay. Okay. Pero nakatulog si Pedro. Nakatulog siya ng 3 beses dahil sa kapaguran ng katawan, no? Hindi siya naging alerto sa spiritual na antas kasi hindi siya nakapag-pray. Tama? So, sa halip na magbantay siya, nakatulog ngayon si Pedro. And then after that, ano nangyari pagkatapos hulihin si Jesus? Sinubok siya ng kaaway, tinagpas niya yung kawal. Tama? That's the first temptation kay Pedro. Ano nangyari? Natalo siya ng kaaway. Bakit? Hindi siya nag-pray dun sa Garden of Gethsemane. Tama? Di ba? Nandun agad yung kaaway. Anong ginawa niya? Ano yung reaksyon ni Pedro? Bakit niya ginawa yun? Reaction niya ng flesh. Diba? Kaya yung flesh is weak. Tapos yung spirit niya pa, weak din. Bakit? Di siya nakapanalangin. Tama? So parehas weak. Tingnan sabi ni prophet, you know Peter that night, how he had, when the high priest come up, his servant, he pulled out his sword, he could duel. He pulled out his sword and chopped his ear off. He had a lot of strength in his arms. Maraming lakas kasi nakatulog si Pedro. So marami siyang lakas. But, sabi ni prophet, but when he come to spiritual courage, he didn't have it. Wala siyang spiritual courage. Sabi ni prophet, he didn't have it. He denied the Lord's word. Sabi ni prophet. Because Christ was God's word made manifest, so he denied it. Tama? Diba? Dahil sa pagtulong ni Pedro, diba? Sabi ni prophet, wala daw siya ng spiritual courage. He didn't have it. Ano po? No? So, mahina yung laman, mahina rin yung spiritual. Diba? Anong pagkatapos nun? Ano nangyari? Dinala na si Jesus. Sumunod si Pedro. Diba? Bakit matapang siya eh? Diba? Diba? Sumunod siya. At ano nangyari? May nakakita sa kanya. Diba? Na ito, kasama to nung ni Jesus. Pero anong ginawa ni Pedro? Sinubok ulit siya. At doon, pumasok na naman yung panghihina ng pananampalataya. He denied Jesus Christ. Bakit? Babalikan mo ulit. Anong ginawa niya doon sa Garden of Gethsemane? He didn't watch and he didn't pray. So, nakita niyo kapatid, yung pagsubok na yun, simpleng pagsubok na natalo dahil sa simpleng dahilan. Tama, di ba? So, may dahilan bakit nangyari yun. Even nung nandun nung napagkamalan ni Pedro si Jesus na multo, tama? Nung naglalakad si Jesus, nakita niyo kapatid, naglalakad si Jesus dun sa tubig, pinunsahan siya ni Pedro. At balikan natin yung sabi kanina na watch thou, that means keep one eye open when you pray and look with the other one. Tama? So yung isa watch, yung isa pray up. Sabi niya dyan. So, yung watching na tinutukoy dito is tungkol din saan nakatutok yung mata mo. Tama? Kung makita niyo si Pedro, nung time na nakapaglakad siya doon sa sea, nakatingin siya kay Jesus. Tama? Pero, ano nangyari sa kanya? Bakit siya natakot? Tumingin siya saan? Sa alon. Tama? Di ba? So, nakita niyo yung watch and pray na ibig sabihin? Tama? Di ba? So, noon nandun, naglalakad siya eh. Nakapaglakad na siya sa dagat kasi nakatingin siya kay Jesus. Tama? Yun yung mata niya. Nakatingin kay Jesus. Di ba? Looking up to Jesus. The author and the finisher of our faith. Diba? Kahit tayo naman, if you put it in metaphor or in literal, tinatawag na alon o baha, bagyo o problema sa ating buhay, if you look into that, tama, matatalo ka ng kaaway. Diba? Diba? So, kapag tumingin ka kay Jesus, syempre, ma-overcome mo yung mga yun. Amen, no? So, may kita natin, si Pedro kasi yung isa sa best example nitong watch and pray. Diba? Maganda yung intention ni Pedro nung time na yun. Kasi, bakit mo hulihin si Jesus? Kung makikita mo, matapang talaga si Pedro. Bakit mo siya hulihin? Pero, hindi eh. Hindi yun yung
hindi yun yung kailangan that time. Di ba? So, mahina yung kanyang spiritual na kalalagayan ni Pedro. So, yung panalangin, yan yung nagbibigay sa atin ng lakas, yung pray. Pero yung watching, yan yung nagpapanatili sa atin sa tamang posisyon para hindi tayo matalo ng kaaway. Amen? No? Katulad ni Nehemiah, kung titignan nyo, ito literal. Sa Book of Nehemiah, chapter 4, verse 9. Nung tinatayo nila yung pader dun sa Jerusalem, sa gitna ng banta, kasi may banta yan dyan eh. Meron ng banta ng kalaban. Sinabi dyan, sabi dyan sa 4:9. Sabi niya sa 4:9, nevertheless, we made our prayer unto God. So, na-pray sila. And set a watch against them day and night because of them. So, may prayer at saka meron ding watch. Tama? So, yung watching, yun yung practical na responsibilidad mo. Tama? Practical na responsibilidad mo. Habang yung praying naman, yan yung pagkilala mo sa ating Panginoon na siya yung magtatanggol sa iyo. Tama? Di ba? So, hindi pwedeng pray ka lang ng pray nang walang action. Tama? Di ba? Faith without works is dead. Diba? So, ang praying, may kasamang pananampalataya. Amen, no? So, hindi pray ka lang ng pray, wala kang action. Hindi rin pwede na watch lang ng watch. Kasi kapag watch ka lang ng watch, ang mangyayari, aasahan mo yung sarili mong lakas naman. Tama? Diba? So, sabi niya dyan sa 4:9, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. Tapos sabi niya dyan sa 17, baba niya lang sa verse 17, they which builded on the wall, and they that bear burdens with those that laden, everyone with one of his hand wrought in the work, and with the other hand held a weapon. So, nanalangin na sila, nag-watch na sila, nagtatrabaho pa sila. Yung isang kamay sa pagtatrabaho, yung isang kamay sa pagkipaglaban. Kung sakaling may banta, ready sila sa paglaban. Pag wala pang laban, ready siya pa ikipagtrabaho. Tama, di ba? Yun yung literal na watch and pray. Pero itong spiritual, si Jesus. Tama? After niya mga panalangin ng 40 days, sinubok siya ng kaaway. Tama? He prayed, and then sinubok siya ng kaaway. Anong ginawa ng kaaway? Ginamit ng diablo yung mismong salita ng Diyos. Pero saan? Sa maling konteksto. Tama? Sa baluktot na layunin. Kaya siya tinalo ni Jesus. Diba? Ito niyo yun. Even si Paul. Diba? Buksan natin kay Paul. Tingnan niyo sabi ni Paul sa 2 Corinthians 2. Tingnan niyo yung paalala ni Paul. Sabi niya dyan, sabi niya sa 10, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So, nakita nyo, yung spiritual watching kay Pablo is ang pagiging familiar niya saan? Sa mga devices ni Satan. Tama? Di ba? And hindi tayo ignorant sa ano magawa ni Satan. Kaya sabi ni Paul, bakit niya tinuro yung about forgiveness? Tama? Bakit? Kasi yan yung blind spot eh. Yan yung blind spot ng isang Kristiyano. Even nananalangin ka, malakas ka manalangin, malakas ka nag-pray, pero kung hindi ka marunong magpatawad, tama? Di ba? Yan yung papasukin lagi ni Satan. Kami ng prophet, maliit lang na doubt, kakapasok si Satan sa'yo, matatalo ka. Diba? Kaya kinonect niya dyan yung forgiveness. Diba? Bakit hindi tayo ignorant sa devices ni Satan? Diba? At alam natin dapat yun. Ano bang kaya gawin ni Satan? Kaya hindi mo dapat bigyan siya ng puwang. Diba? So, even si Job,
Si Job, ready si Job. Nabasa niya? Sa Job 1, Job 1, verse 5. Ito na yung ginagawa ni Job. Si Job ay matuwid. Amen. Perfect and upright sa harapan ng ating Panginoon. At kung makikita niyo dyan sa 1 verse 5, sabi niya dyan, and it was so in the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. So, hindi lang binabantayan ni Job yung nakikitang kilos niya sa mga anak, kundi pati yung kondisyon ng puso ng mga anak, binabantayan ni Job. Di ba? Bakit si Job alam niya na yung yung kung paano siya lumakad sa ating Panginoon. At hindi niya iiwan yung pamilya niya. Diba? Alam ni Job na walang ibang way to approach God and fellowship with God is through the blood lang. Diba? Sabi niya dun sa fellowship na message ni Prophet. Alam ni Job na ang pakikipag-fellowship sa ating Panginoon is through sacrificial lang. Amen, no? So, kaya kapag nag-alay siya para sa mga anak niya, nag-alay siya para sa mga anak niya, isang anak, isang lamb. Diba? So, minake sure ni Job na ready siya at yung mga anak niya. Para pag dumating yung unos, ready sila. Ready sila. Sabi ni Prophet, Job made sure that each one was under the blood. Diba? Bakit? Alam ni Job kasi na minsan isang araw, darating ang kaaway. Diba? Kaya naglagay siya ng ng sacrificial lamb. Spiritual, nilagay niya ng bakod. Ilagay niya ng bakod sa pamamagitan ng intercession at pananalangin sa ating Panginoon. Diba? So, hindi sapat na nananalangin ka lang. Kailangan mong bantayan yung lifestyle mo, yung kaisipan mo, higit sa lahat yung paligid mo. Tama? Diba? So, yung panalangin na walang pag-iingat, yan yung blind spot na tinutukoy natin. Kapag nanalangin ka na hindi ka nag-iingat, nag-iiwan yan ng bukas na pinto o patibong para sa ating sa kaaway. Ano po? No? Pangalawang part or dimension nitong defensive, itong watch and pray. Panguna, defensive watching. Pangalawa, expectant. Expectant watching. Bakit expectant watching? Kailangan mo ng surveillance o bantayan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Mark 13, verse 33. Sabi niya dyan, sa 32, but of the day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. Diba? Sabagat di nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Kaya gagawin, watch and pray. Sabi niya pa yan sa Luke 21. Luke 21 verse 36. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Nabasa niyo yung kwento ni yung preaching ni Prophet about Simeon and Anna, or even sa Bible kung nabasa niyo siya. Hindi sila natulog ng spiritual na antas. Di ba? Araw-gabi silang nasa templo, nananalangin, nag-aabang ng pagdating ng Messiah. Amen. Di ba? At nakatitig sila sa kanilang mga mata hanggang sa tumanda na sila. Di ba? Hanggang sa makita nila yung sanggol na si Jesus. Pero may kita niya, mga kapatid, sa kabila ng kanilang katandaan, hindi nawala yung
pananabik nilang makita yung Messiah. Amen. Di ba? So, mas naging alerto nga sila sa kanilang paligid Di ba? Na baka kasi dumating, tapos hindi nila makita. Di ba? Pero nung dumating naman ang panahon, bagamat maraming sanggol, sa gitna ng maraming sanggol, nakita nila at nakilala nila yung Messiah. Amen. Di ba? Bakit? Kasi meron silang spiritual revelation. Paano nila nakuha yun? Through praying, araw at gabi. Di ba? Pero si Simeon kasi is kinausap ng Espiritu Santo. Tama? Di ba? So even si Ana is mapanalangin na tao, na babae. Sabi yan, si Ana is prophetess. Sabi sa Luke 2:25-38. So, dahil araw-araw siyang nasa presensya ng Diyos, hindi siya nahuli nung dumating yung katuparan ng propesiya. Tama, si Ana. Even si Daniel, tama? Kung mabasa dyan sa Daniel 6, sa gitna nung nangyayari sa Babylon, ano nangyari kay Daniel? Nakabukas yung kanyang bintana. Nakabukas yung kanyang bintana na ni Daniel patungo sa Jerusalem. Tama? Ang ginagawa niya, nananalangin siya ng 3 times a day. Tama? Diba? So, pinag-aaralan niya yung propesiya habang nananalangin siya. Kung ngayon sa Daniel 6 nananalangin siya, sa Daniel 9 pinag-aaralan niya yung prophecy na galing kay Jeremiah. Diba? So, sa kabila ng banta, kasi bibitray siya. Papakain siya sa leon, sa kuweba ng leon. Diba? Papakain siya doon. Pero makikita niyo, patuloy pa rin siyang dumadalangin. No? Patuloy siyang nakatingin doon sa Jerusalem at nananalangin. Nakatingin sa kanya doon sa bintana, nananalangin siya. Nakatingin siya doon sa pangako ng ating Panginoon. Diba? So, habang nakaluhod siya, nananalangin siya, kabila nun, is praying, is watching also. Diba? Nanalangin siya, praying, watching. Anong watch niya? Yung pag-aaralan niya yung calendar ng alin ng Diyos upang i-align niya yung kanyang panalangin sa paggalaw naman nung nangyayari doon sa Babylon. Tama, di ba? So, gaya itong quote na binanggit kanina, na sabi ni Prophet, no? Doon sa watching. So, watching means looking for the coming of the Lord. Tama? Ang ating mga panalangin ngayong gabi is dapat pag nanalangin tayo, kailangan merong pananabik na makita ang ating Panginoon. O may pananabik sa kanyang pagbabalik. No, hindi tayo nabubuhay lang na parang panghabang buhay na yung mundo na to. No, hindi gano'n. Tama, di ba? Namulat na yung ating isang mata sa mga huling araw. Di ba? Kasi sabi kanina, isang mata nananalangin, isang mata nakatingin sa paligid. Amen? Di ba? Katulad natin, we didn't know, hindi natin alam kailan ang pagdating ng Panginoon. Tama? Pero alam natin na darating siya. Tama? Pero hindi natin alam. Di ba? Kaya nga hindi mahalaga yung date Kasi wala nang binigay na date. Di ba? Marami nagbibigay ng dates. Pero hindi yun yung pinaka-essence Ang pinaka-essence, ano yung pagdating niya? Tama? Ano yung ibig sabihin nung coming? Tama? Di ba? Merong secret doon May mystery sa coming. Diba? Sabi doon, no? Hindi about sa date, but it's the mystery na kailangan nating maintindihan. Bakit? Pag naintindihan mo yung coming yan, hindi magbibigay siya ng nurturing faith. Amen. Amen? Di ba? Si Simeon at saka si Ana, no? Naintindihan nila yung coming ng Messiah. Di ba? Diba? And they are ready anytime. Hindi nila minadali yung Diyos na, Lord, tumating ka na kasi matanda na ako. Hindi. No? Excited sila every time they go to the temple para manalangin. At para makita yung Messiah. No? Hanggang sa tumating yung panahon na tumanda na sila, may excitement pa rin. Yes, amen. At patuloy pa rin silang nananalangin. Hanggang sa dumating yung tamang time para makita nila yung Messiah. Amen. And nakita nila at naiintindihan nila. Why? Alam nila, nagkaroon sila ng revelation, they understand the mystery of the coming of the Lord. Amen. Diba? Kaya nandun yung kasiyahan nila, na kaya okay lang mamatay na kasi naiintindihan ko na. Diba? So, nakita nyo yung tatlong character na yun, no?
na itong tatlong character na to, Simeon and Anna and Daniel, ito yung mga nagpapaalala sa atin na kailangan lagi kang nag-aabang at nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? At kailangan nangangailangan siya ng dalawang pagkamulat ng iyong mata. Di ba? So, pinag-aaralan, katulad natin, Wednesday, Sunday, everyday nakita natin yung mga nangyayari sa mundo. Pinag-aaralan natin yung tanda ng panahon, tama? Si Daniel, ganun din, pinag-aaralan niya that time. Diba? Pwede mong pag-aralan ang tanda ng panahon, katulad ni Daniel. Habang nag-enjoy ka, pinapanatili mong buhay at masigla yung buhay mo at buhay panalangin, katulad ni Simeon at ni Anna. Diba? So meron tayong pamarisan. Diba? Okay lang na tumingin ka sa panahon, kasi science yan eh. Science and wonders yan. Pero huwag kang mag-settle doon. Diba? Huwag kang mag-stay doon. Diba? Maraming sasabi, may rumors of wars, earthquakes, volcanoes, eruption. Sabi nila, pasimula lang naman yan, pasimula. No, hindi yan pasimula. Tama, pasimula, oo. Pero, kailan ba may rumors of war? Ngayon lang ba? Kailan ba nagkaroon ng earthquake? Ngayon lang ba? Dati pa, meron na ganyan. Amen. So, nung nabasa yan ng mga nakabasa nung 1960s, 1950s, nabasa nila that time, pasimula that time. 2026 na. Tama? Diba? So, matagal lang nagsimula. So, pwede kang tumingin sa timeline. Di ba? Pwede ka, pero huwag kang magsisettle doon. Kailangan mong gawin is to get ready. Saan? Sa pagdating ng Panginoon. Para anytime, ready ka. Okay lang. Kasi handa ka. Tama? Diba? Kaya nga sabi nung kanta na naging inspiration niya, sabi niya, watch and pray, the Lord is coming, watch and pray. He's waiting for His children to get desperate and say, ano yung sasabihin? Ang sasabihin daw, Jesus, please come quickly. Bakit? There is no other way. Tsaka sabi niya doon, for the Spirit now is calling, oh brother, watch and pray. Amen. Diba? Nakita niyo? Pangatlong dimension. Persevering watching. Ano yung perseverance? Pagtsatsaga. Tama? Nag-watch ka ng may pagtsatsaga. Tama? You are looking for God's answer. Tama? Diba? Ephesians 6:18. Sabi niya dyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sabi niya sa Tagalog, at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Sabi niya pa sa 1 Peter. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Kayo ngayon hinahon at mga guyat sa pananalangin. Ama, at kung connecta natin dyan, 1 Kings 18, sa Elijah. Tama? Sabi niya dun sa bata, umakyat ka, bakit? Merong sound of the abundance of the rain. Tama? Pinahayag sa kanya na magkakaroon ng ulan. Diba? So, nandun si Elijah sa bundok ng Carmel para sa ulan. No? Habang nakalood siya at nananalangin, paulit-ulit niyang pinapuntahan dun sa bata. Pinapatingin niya dun sa kanyang likod. No? Habang nananalangin siya, no, meron siyang pag-aabang. Matyagang pag-aabang. Meron siyang perseverance. Meron siyang pagtsatsaga na mangyayari. Kasi merong ugong eh. Merong ugong ng ulan. Di ba? Matapos yung 3 taon, sabi kasi 3 taon kalahating tagtuyot sa Israel, no, pinangako ng Diyos na magpapadala siya ng ulan. Ano po?
Ngunit kahit may pangako na yung Diyos, nakita nyo, si Elijah, naghintay pa rin siya. Tama? Di ba? Katulad natin, may pangako yung Diyos na nababalik siya. Tama? At inaantayin natin siya with perseverance. Meron tayong pagtsatsaga sa pagdating ng ating Panginoon. Tama? No? At hindi lang watching ang ginagawa ni Elijah. Siya ay nananalangin. Nananalangin daw siya na ang kanyang mukha, sabi niya doon, ang kanyang mukha daw ay nasa pagitan ng kanyang tuhod. Nananalangin siya. Habang inaantay yung ulan. Ano po? No? So paulit-ulit na pag-abang doon sa ulan. 7 times on. No? So habang nakaluhod siya sa pananalangin, sabi niya doon sa bata, umakyat ka. Tignan mo yung tumingin ka sa dahon ng dagat kung meron ng ulan. Pero sabi ng bata, walang ano man. Sabi niya, nothing is there. Sabi niya doon. Okay, bumalik ka ulit. Tama? Sinabi niya yun ang paulit-ulit doon sa lingkod. So nakita niyo, watching thereunto with all perseverance. Tama? Diba? Kapag kasi wala kang perseverance, aalis ka na. Aalis ka kaagad eh. Wala namang palang ulan eh. Diba? So, nakita nyo, sa unang 6 na beses, walang nakitang anumang tanda sa langit yung inutusan niya. Tama? Yung alipin, yung lingkod. Pero, sabi nga dyan, nanatiling sober. Nagpakahinahon si Elijah. Diba? Kasi pwede siyang mainis that time. Diba? Pwede siyang ang tawag na ito, walang ibang word, mainis. Kasi bakit wala pa din? Tama? May siyang maburingan doon sa taas eh. Pero hindi, meron siyang pagiging mahinahon at meron siyang pagtsatsaga. Ano po? So, nakita natin, nakapokus si Elijah doon sa pananalangin. No? Nang hindi siya nadidismaya, saan? Doon sa sinasabi ng lingkod, na walang anuman. Kung hindi siya dismayado kapag naririnig niya yun. Even though naririnig niya yun ng 6 times, hindi siya dismayado. Yes, amen. No? At sa 7 beses, bumalik ulit yung lingkod. Ano sabi ng lingkod? Meron siyang nakita. May isang ulap na kasing laki ng kamay ng lalaki. Ano po? No? Sabi niya ganun, meron daw isang ulap na sumisikat mula sa dagat na kasing laki lang ng kamay ng isang, kasing liit ng kamay ng isang lalaki. No? Dahil sa pagiging alerto ni Elijah sa kanyang spiritual eyes, ano po? Nakilala niya agad na yun na yung simula ng pagkilos ng ating Panginoon. Even though maliit pa lang, tama, pero yun na yung katugunan sa kanyang panalangin. Diba? So, nananalangin siya habang nakatitig doon sa horizon, sa paligid. No? Sa surroundings. No? At bago gumabi, nagdilim yung langit at bumuos yung ulan. Amen, no? So, nakita niyo kung magdadasal tayo, even ngayong gabi kapag magdadasal tayo para sa ating mga kailangan, huwag tayo magdadasal na walang inaasahan. Tama? Huwag tayo magdadasal na walang inaasahan. Kapag tayo ay magdasal tayo habang nakatitig saan? Katulad ni Elijah, nakatitig siya dun sa horizon. Kung paano kikilos ang Diyos. Diba? So when you ask in prayer, believe na na-receive mo na. Amen, di ba? Huwag natin ngayaan na tayo maging tulog. Katulad ni Pedro, sabi natin kanina. Diba? Si Peter natulog, no? Anong dapat natin gawin? Kailangan natin hawakan. Katulad ng ginawa naman ni Nehemiah. Nagdasal siya sa Diyos, ngunit naglagay din siya ng bantay. Diba? Diba? Sa Nehemiah. Diba? Ano pa? Yung sabi ni prophet kanina, keep one eye open to watch. Look with the other and pray up. Ano po? Now, babalikan natin yung pangatlo. Bakit 3:13? Revelation 3:13. Sabi niya dyan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Bakit kasama yung hear? Kung watch and pray lang. Tama? So, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches,
Yan yung spiritual na foundation. Yan yung spiritual na foundation ng watching. Bakit? Bakit naman gano'n? Kasi pinapakita nito na yung tunay na pagbabantay is hindi lamang sa physical na mata, na literal eye. Ano po? Hindi sa literal eye ang pagbabantay, kundi ang pagkakaroon din ng sensitibong pakikinig sa tinig ng banal na espiritu. No? Kailangan maintindihan mo. Bakit? Revelations 3. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and how hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So, nakita niyo po, bakit connected ang hearing sa watch and pray? Bakit kailangan nating makinig sa Espiritu Santo na sinasabi niya sa mga churches? Diba? Kasi yung watching ay may kasamang spiritual na pakikinig. Diba? So, hindi sapat na mulat yung mata mo sa mundong ito. Kailangan bukas din yung pakikinig mo sa sinasabi ng Espiritu. Yung pagiging watchful is, dahil watchful ka, nagiging sensitibo ka ngayon sa mga babala, sa mga patnubay o paalala ng banal na Espiritu. Bakit? Bakit siya nagpapaalala? Kasi may darating na tukso. Diba? So, kung hindi man darating ang tukso, darating ang Panginoon. Diba? At siya ang nagpapaalala. Diba? So, sinasabi ng Espiritu, no, yung kailangan mo manalangin na may one eye open, no, pananalangin is naka-align sa ginagawa naman ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Bakit? Kapag nakikinig ka sa Espiritu, dapat alam mo kung ano ang dapat mong ipagdasal. Diba? Dahil nakikinig ka sa Espiritu, alam mo ngayon kung ano yung ipagdadasal mo. At ngayon, alam mo yung pinagdadasal mo, alam mo ngayon ano yung dapat mong bantayan din. Tama? Di ba? Ano dapat mong bantayan? Yung iglesia at saka yung buhay mo. Di ba? Nakikinig ka sa Espiritu Santo eh. Ngayon, binabantayan mo yung sarili mo nang naayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Di ba? So, nakita niyo kapatid, bakit sa 7 iglesia sa Revelation, laging binabanggit na he that hath an ear, let them hear what the Spirit said in the churches. It's a wake-up call. Tama? Wake-up call yun. Na yung iglesia, yung mga iglesia na hindi nakikinig sa Espiritu is iglesyang nakatulog. Diba? Mga iglesyang nakatulog. No? Bakit? Yun yung sabi ni Prophet sa exposition of the 7th church age. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Every age ends with the same warning. Ayun yung same warning. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said. It is the constant plea that the churches listen to the voice of the Lord. Tama? Di ba? Bakit? Kapag hindi ka nakinig, pasok ang kaaway sa'yo nang wala kang laban. Di ba? Sabi niya, in this age, the plea is even more insistent than in former ages. For in this age, the coming of the Lord truly draweth nigh. Diba? Bakit? Bakit kailangan mo makinig sa bawat sinasabi ng churches? Kasi bawat churches, iba't ibang kapanahon na. Hindi ka, sabi ni Prophet, dapat hindi ka nakikinig. Saan? Sa glare ng another light ng nakaraang churches, nakaraang age. Diba? Bakit marami pa rin nakikinig ngayon or naniniwala pa rin sa glare light ng nakaraang age? Tama? Nandito na tayo sa Laodicea at pinapalabas tayo dito. At may bagong mensahe sa Laodicea. Kumpara sa mga naunang age. Tama? Diba? Bawat Laodicea, Philadelphia, Sardis, iba-iba yun ng message. At saka yung tinuturo doon, may glare of another light. Diba? At hindi ka maniniwala dapat dun sa glare of another light kasi tapos na yung mensahe na yun. No? May bagong mensahe sa age mo. Diba? So sabihin dyan, the question would perhaps arise,
If there's another age beyond this one, why the urgency? Sabi niya, kung meron pang isang another age, bakit tayo nagmamadali? The answer lies herein. The last age will be a short one, a quick work of consummation. And not only is this so, but one must always remember that in the eyes of God, time is very fleeting. Yeah, 1,000 years are but a day. And if He is coming within a few hours as He views time, then He surely must warn us with all urgency. Sabi dyan, hindi lang urgency, and His voice must continually sound in our hearts to be ready against the coming. Diba? So, nire-ready pala tayo. Kaya pala, meron tayong pagmamadali. Kaya merong urgency. Nire-ready tayo kasi ito na yung huling age. No? Sabi niya dyan, no? Oh, there are so many voices in the world. So many problems and needs crying for attention. But there will never be a voice so important and so worth attending as the voice of the Spirit. Anong voice yun? He that hath an ear, let them hear what the Spirit said unto the churches. Amen. Yun yung voice na mas mahalagang pakinggan, sabi ni Prophet. Ano po? No? So, nakita natin, paano natin ngayon magagawa yung keep one eye open and pray up? No? Ikaw connect pa lang yan dyan sa Revelations 3:30. Ano po? Na yung pagbabanta, yung watching is nagsisimula sa pakikinig ng salita ng banal na Espiritu. Kapag bukas ang ating tenga sa kanyang salita, nagiging alerto ang ating mata. Tama? Saan? Sa mga patibong ng kalaban. Diba? At hindi lang sa patibong ng kalaban. Narinig mo eh. Nakikita mo ngayon ang alin, ang pagdating ng ating Panginoon. Diba? Tingnan niyo ito, Habakkuk 2:1. Habakkuk chapter 2 verse 1. Sabi niya, I will stand upon my watch. Tatayo ako sa aking bantayan. And set me upon the tower. And will watch to see what He will say unto me. And what I shall answer when I am reproved. Ay, ito niyo kapatid. And will watch to see what He will say unto me. Watch to see what He will say. Titignan ko kung ano sasabihin niya. Yun ba ibig sabihin nun? Ha? Hindi. Kung isipin niyo, bakit tinawag na seers yung tagakita? O yung mga propeta, bakit sila seers? Because they see through vision. Ang alin? Ang naririnig nila sa ating Panginoon. Kaya sila seers, no? Kung ano man sabihin ng ating Panginoon, nakikita nila through vision. Ano po? No? And sabi sa Bible, sabi ni Prophet, to see is to understand. Tama? Sabi ni Jesus kay anong pangalan nito? Sa John, sabi niya doon, kalimutan ko kung ano sinabi ko. Kaya sa John 3, if I'm not mistaken. Anong pangalan niya doon? Si Nicodemus. Kaya sabi niya kay Nicodemus, except a man be born of water of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tama? Diba? But except a man be born again of the Spirit, he cannot enter. Sabi niya dyan nga ni Prophet, he cannot see the kingdom of God. Tama? Bakit? To see is to understand. Kung hindi mo maiintindihan yon, hindi mo makikita. Literally and spiritually. Tama? Hindi mo makikita, hindi ka makakapunta. Except a man be born again. Tama? Diba? So, balikan natin to. So, bakit sabi, and will watch to see what He will say unto me. So, yung hearing is pagtanggap ng mensahe. Ngunit yung seeing is pagkaunawa at pagkakita sa katuparan ng kanyang salita. Amen. Bakit? Di ba? Katulad ng kapag may kausap ka. Di ba? In-explain niya sa'yo. In-explain niya sa'yo. Anong sagot mo? I see. Tama? Di mo naman sinabi na, I hear. Diba? Pag nag-gets mo, diba? Oo nga, I see. Nag-gets ko na. Diba? Bakit I see? Eh di nakita mo.
Tama, di ba? I see what you mean. Hindi naman I hear what you mean. Ibig sabihin, hindi mo lang narinig, kundi naiintindihan mo ng buo kung ano yung sinasabi niya. Di ba? Yung kahulugan ng sinasabi ng kausap mo. Di ba? So, yung taong nagbabantay sa panalangin is hindi lang nag-aabang ng boses. Tama? Hindi siya nag-aabang ng boses, kundi nag-aabang din siya kung paano magpapakita at kikilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tama, di ba? Bakit? Kapag tayo nanalangin at pinapangaral, sabi na ang ating Panginoon ay nagpapagaling. Ngayon, naririnig mo na ang ating Panginoon nagpapagaling. Dumating sa point na ikaw yung kailangan kagalingan, anong gusto mong malaman? Tama? Gusto mong makita yung pagpapagaling ng Diyos. Diba? Narinig mo ngayon gusto mong maunawaan ang gusto. Tama? Literal and spiritual. Literal, you can see na sa isang tao gumagaling dahil may kagalingan na mula sa Diyos. Tama? Diba? So, nakita nyo? Katulad ni Elias doon sa bundok ng Carmel, no? Narinig niya na sinabi ng Espiritu na magkakaroon ng sound of the abundance of the rain. May tunog ng ulan. Pero nanalangin din siya at nagbantay siya upang makita yung ulap, yung maliit na yon. Tama? Wala doon sa dagat, no? So ngayon naiintindihan natin bakit sabi ni Habakkuk na watch to see and what he will say, no? At hindi lang hear, no? Dahil kapag yung Diyos ay nagsasalita, yun yung kapag yung Diyos ay nagsasalita sa ating panalangin, hindi lang ito nananatiling boses sa ating mga tenga, kundi nagiging vision ito sa ating mga puso. Tama po? At nagkakaroon ng manifestation sa iyong buhay. Amen? No? So kapag, katulad ngayong gabi, pag nagdasal tayo, huwag ka lang mag-antay na marinig mo, huwag ka lang mag-antay ng maririnig. Tama, di ba? Magbantay ka para makita mo yung pagkilos ng kanyang salita. Amen? Di ba? So, ngayong gabi tayo mananalangin, no? Bubuksan natin yung ating spiritual eyes. Di ba? Babantayan natin ang alin, yung ating pamilya, yung ating iglesia, higit sa lahat yung ating sarili. Bakit? Laban sa tukso. Laban sa temptation ni Satan, laban sa anumang gawin ni Satan. Habang meron tayong pananabik sa pagbalik ng ating Panginoon. Ama, you are watching and you are praying at the same time. Amen. Nakanawan po natin yung pinag-usapan natin. Amen. Yan ang salita ng ating Panginoon na kung tayo tumayo. O ito na rin sabing sweet hour of prayer. Number 5 ng ating mga songbook. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. That in seasons of distress and grief. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief. And of escape the tempter's snare. The tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Return, sweet hour of prayer. Last stanza, sweet hour of prayer. Sweet hour of
benediction bell. Benediction bell. To him whose truth and faithfulness. To him whose truth and faithfulness. Engage the waiting soul to bless. The waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, and since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace. Kaya sa ating kapatid na gabi. Amen. Salamat sa ating Panginoon at sa gabi ito ay manahin natin tayo mga kapo. At sa gabi ito, bago tayo manalangin, kung walang mga prayer request na ipinadala mga kapatid, tulad ng ating napakinggan at pagulay-gulayan na panalangin ay mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. At tayo hindi lang inutusan para manalangin, kundi magbantay rin sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Kasi minsan isang tao, katulad ng sinabi ng mahal na propeta, na kahit manalangin ka, dinidinig ng Panginoon, pero yung buhay ay hindi tumatama dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Although tinutugon din yan, at may mga instances sa Bible na ganyan ang nangyayari, pero hindi pa rin tama yung buhay. No, kasi sabi nga ng mahal na propeta, ang ginamit mo na pangalan ay hindi ibang pangalan. At ang pangako ng Panginoon, kapag ginamit mo ang kanyang pangalan, tumutugon siya. No? Kahit na hindi minsan tumatama yung buhay natin, tumutugon pa rin ang Panginoon sa ating mga panalangin. So ganyan na kalawak yung biyaya ng Panginoon. Sabi nga ng mahal mga propeta, sabi niya, you cannot help see an evil, no? But don't lust. Sabi niya, hindi mo matutulungan na hindi makakita dahil may mata ka, yung mga masama, pero huwag mong sasamahan ng hinga ng lust. Kasi kapag sinamahan mo na ng gano'n, doon ka nagkakasala. Diba? At salamat sa ating Panginoon sa gabi ito, nawang bawat isa. Ay may mga panalangin rin tayo kung hindi nyo nagpadala. Kaya patuloy nyo kami isama sa panalangin na patuloy kami pag-ingatan ng Panginoon, ng ating pamilya. At ang bawat isa sa atin ay patuloy din na ingatan ng Diyos dahil sa itong laging umuulan at mga kapatid din natin, dinaan din ng bagyo. So, hindi natin alam yung iba kung anong prayer request nila. May mga karamdaman, so may isang araw ay may isang kapatid natin na nag-chat na humingi na panalangin. So, hindi ko lang alam kung hindi ko na nakamusta. Wala. Ako na. So, kinabukasan niya at pumasok na sa trabaho. So, sa Diyos ang kapurihan, salamat sa mga bagay ngayon na kahit malayo ng ating kapatid ay ang Diyos ay hindi may ang kanyang kamay para hindi maabot ang gagalingan. Salamat sa ating Diyos. So, kung may mga prayer request kayo dyan, ay sarili natin may ipapanalangin. So, sa gabi ito, tayo muling bigog sa ating Diyos, tayo bunod.
Uwitin natin ako, How I Love Jesus. Oh, how I love Jesus. And oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Hallelujah. Lord Jesus, kami nagpapasalamat muli sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Ang dalangin namin, O God, sa aming pananalangin, O God, ay the same time kami makapagbantay, O God, sa aming mga sarili at sa aming mga pananampalataya. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ilayo mo kami sa mga gawa ng kaaway at lalang ng kaaway, Lord Jesus, upang hindi kami magapi, O Lord God, ng kaaway. Lord, dalangin namin na patuloy mong patatagin at palaguin ang aming mga pananampalataya hanggang sa iyong pagdating ay makita mo, God, ang mga bagay nito sa aming mga puso na aming ginaganap ang iyong banal na sa tintang. Sa iyo kami nagbabalik na ang katastasang papuri at pagsamba. In the mighty name for Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ulitin muli natin. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Amen. Salamat sa Panginoon. God bless you, Brother Jay. God bless you, Brother David. At tayo po'y darako na sa uling bahagi na ating gawain ang pagbibigay ng loob habang inawit natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Amen. Bilang panguling panalangin, kalang itong mga kaloob nito. Nais ko ibigay sa ating kapatid, Brother Billy, kung siya mga sa panalangin. Ay, bunga tayo ng malangin. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, babalik ko ng pasasalamat, Panginoon, sa mensahe mo na pinagkaloob, Panginoon, sa Go Watch and Pray. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagkalinga sa amin at sa mga panalangin mo kung paano, Diyos, na ikaw ng Diyos na nagdalangin na gawin mo kami na
iisa na gaya mo ng Panginoon ay iisa. Lord, salamat Panginoon sa pagkakaisa ng aming mga dalangin sa gabi ito na kami Diyos nagsusama mo sa iyo at babalik ng pasasalamat sa mga biyaya mo. At ang aming dalangin Panginoon ay salamat sa katugunan ng lahat ng aming dalangin. Lord, salamat sa iyo ginamit. Naging daluyan ng iyong salita at parahin mo siya Panginoon at magamit sa gawain pagbibigol, karakasang pisikal at spiritual Panginoon. Salamat o Diyos sa mga salaping ito na pinagkalat ng ina. Lahan yung Panginoon, magamit din sa kalalago ng pananambahan at sa misteryo ng dako ito, Panginoon. Lord, salamat paano kung kinabayan ang parating ligtas sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Gabayin mo kami, Panginoon, na dala ang salita mo at pagkapalan at mula sa Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. Salamat kami salamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Diyos. Amen. God bless you, Brother Billy. At salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. Tayo po'y magkamayan habang inawit natin ang Oh, I Love You.